Ako yung napili nila. Sila nga ang ating tatlong unang nominado, sina Dylan, Therese at Noemi. Sino kaya ang mananatili sa pagdating ng unang eviction? Hello Philippines! Hello world! Sa pagbubukas ng bagong linggo sa bahay ni Kuya ay magbubukas din ang kwentong malapit sa puso nating mga Pinoy. Ang kwento ng pagmamahal ng anak sa magulang. Pero paano kung ang anak ay tinalikuran o pinaubayan ng magulang sa iba? Paano magsisilbing tahanan ang bahay ni Kuya sa pagbuo ng kanilang pagkatao? Kinaumagahan sa bahay ni Kuya, Uy. Oh! Picture. Ba't may ganito? Namusta niyo? Ano may alagaan ka nga bata? It's refreshing to see them din po. Yung mga pictures ng mga magulang namin, picture ng mama at papa ko din po. Nakakamiss din. Pero syempre, para naman sa kanila to eh. Mag-aalaga ng bata ngayon. Hala, who is that? My mom and my daughter. Masaya sa puso, kuya, na kahit sa photo lang nakikita ko yung mom ko and then of course my dad. Parang magandang bungad sa morning namin, kuya. Hala, baka may pupunta na baby or may para sa amin. Na-miss namin yung kabataan namin. Is that one in the back? Oh my gosh. Where's your mom, Kai? Yes. Is it this? Yeah. How about My adoptive parents. I was so happy, kuya, kasi nakita ko ulit yung mga faces nila. Ito yung pinakamatagal na we were so far from each other. I'm not used to it, pero I'm coping po. Picture ng adoptive father tsaka mother po. Na-miss ko po sila. Mama ko. Nakita ko yung mga crib, may mga toys. Naalala ko yung mga years na maliliit pa yung mga kids ko. Tapos, inaalagaan ko pa sila. Pag ganyan talaga ako. Saan sa'yo, Teres? Yung isa? Na tama lagi. Ganda ng mama mo. Kay Ate Noemi. Mark, ito na. Okay, Mark? Naiyak lang din po dahil nakita ko lang ulit yung itsura nila. Okay lang yan. Lahat naman to na para sa kanila din eh. Di ba? Nagano pa ng picture na lang, imutan ko na nga yung itsura. Tapos mga biglang ganito. Let's make them proud. Naman. Kakamiss lang talaga sila yun, di ba? habang abala ang iba sa nursery ni Kuya, nagkwentuhan naman ang ate na si Jazz at ang nanay na si Noemi sa dining area. Pandemic baby si Olivia. Olivia. Wow. So, nung nanganak ako, the night after, ako lang talaga mag-isa. Nag-alaga sa kanya. Tapos, gusto kong pumunta ng CR, hindi ko siya maiwan. So, kailangan kong magmadali, like, dapat 30 seconds lang. Punta ko ng CR. Hirap kasi ikaw lang. Kasi pandemic, walang pwedeng kasama. Sa gitna ng paghahanda ng ibang mga housemates, si Colette, tulala at tila may malalim na pinag-iisipan. Nang mapansin ni Kuya na nananahimik ang madalas na madaldal na si Colette, minabuti niyang kamustahin ito sa confession room. Hello, Kuya. Good morning. Napansin ko parang wala kang gana ngayong umaga. Wala kang kulit. Hindi ko alam. Tulala ka nga kanina dun eh. Naisip ko din yung sinabi ko sa inyo kagabi na naiyak ako. Eh, ba't ka nga ba naiiyak? Yun, Kuya, pag pinag-uusapan na yung parang mga hindi ko na... Kuya, oy, umaga pa gani.
Kuya, ay, nag-aiyak na naman ako, kuya. Kuya ba, tawag mo lang ako dito para mag-iyak. Para makilala. Emotional kasi ako, kuya. Basta family ang pag-usapan. Si mami, siya, mabait. Tsaka minsan, masungit. Ganun naman siguro talaga lahat ng mama masungit. Kasi hindi po kasi kami expressive doon sa bahay po. Hindi na lang na-direct pero napapansin ko po na very supportive siya. Colette, Pa? minsan mo nang nakwento sa loob ng bahay ko, may makulay kang nakaraan. Paano ka nga ba napunta sa mama mo? Siguro, masasabi ko sa self ko, sana, in-enjoy ko muna yung pagkabata ko. Oo. Kasi parang hindi ako duman kagaya ng ibang bata na bumibili ng mga laruan, mga ganyan. Hindi na ako nakaranas ng ganyan. Kasi nagtratrabaho na ko yung mga binibili ko na para sa pamilya, pangkain. You make me cry, Jared. It's your fault. True or false? Fault line. Kung nais balikan ni Binsoy ang kanyang kabataan, binabalikan naman ni Colette ang mga panahong iniwanan siya ng kanyang mga magulang. So doon na nagsimula yung story po. Yung baby ka pa, binigay ka sa amin ng totoo mong magulang. Mahirap daw doon. Hindi na kaya alagaan ba kasi yung nag-aalaga na lang daw po sa akin yung mga kapatid ko, yung 4 kong kapatid, tapos yung mama ko daw po nagtrabaho. So yun, fast forward po, ibigay daw ako, tapos doon na lang po ako kay mami. Pinalaki po nila ako. Ano ang relasyon ng biological mother mo sa adoptive parents mo? Sinabi po sa akin parang third cousin po. Nasaan na ngayon yung totoong mother mo? Nasa Lanao po, kuya. May asawa na po siya na bago po. Ibig sabihin, kilala mo siya? Yes po, kuya. Nag-reach out po siya. Ilang taon ka nun? 17 po. Pag tumatawag po siya, parang sinasabi po ni mami na, oh, yung mama mo tumatawag na. Tapos ako parang, ayaw ko muna. Parang ganun po, kuya. Hindi ko pa nakikita yung muka niya nun. Siguro hindi pa po ako ready makipag-usap po. Yung 16, 17 years old po kasi ako, kuya, puro kulit lang po talaga ako. Parang makita mo talaga sa akin ba na, ano ba itong bata to? Parang walang pakialam sa mundo ba? Tapos nung habang lumalaki na po ako, parang gusto ko pong malaman kung ano po talagang rason bakit ako napamigay. Ganun po. Bakit nga ba hindi pa kayo nakapag-usap tungkol doon? Nahihiya po ako, kuya, kasi alam ko pong masakit po sa side niya po, kuya, na ano po, na parang hindi ko po siya pinapansin, kuya, na nababaliwala ko po siya. Dahil wala po ako talagang attachment po talaga sa kanya, na parang yung parang pagkamulat ko po sa mundo, kuya, ba na sa na nakita ko kaagad yung yung adoptive parent ko po, ganun po. Kung titingnan mo ang loob mo ngayon, naiintindihan mo ba kung bakit ka umiiwas? Siguro po, nakontento na po ako dito sa adoptive parents ko po. Pero may time pa rin po, kuya, na gusto kong maano po yung sagot. What if doon ako? Parang hindi ko siguro naranasan na ma-out of space ako, na parang sinasabihan ako ng ampon, parang ganun po. Pero thankful naman po ako, kuya, doon sa adoptive parents ko po, kuya. Kasi po, inalagaan po nila ako. Ano ba kahalaga sa'yo na magkita kayo, kulit? Feeling ko pag nakita ko siya or na-meet ko yung mga kapatid ko, parang maging complete ba? Parang hindi na ako broken pieces ba para makumpleto po yung pagkatao ko. Bakit sa kabila ng mga pinagdaanan mo, masayahin ka pa rin? Parang yung kakulitan ko na lang po yung way ko, kuya, para hindi po yun maalala po siguro lahat, kuya, at saka maging masaya na lang, parang ganun po, kuya. Ang buhay ay hindi lang basta para makaramdam ka ng saya. Hindi mo dapat hangad na matakasan ang lungkot dahil ang saya at lungkot ay parehas na bahagi ng buhay natin. Kung ano man ang hinahanap mo, sana dumating ang takdang panahon
na maharap mo ito, maintindihan at matutunan. May isip pa ako. Damo kayo isip. Lang, katong mga naisip ko lang yung mga yung mga gipanggawa ko na parang, yun nga, yung gisabi niyo. Ang naamin ko din sa sarili ko na hindi ko kaya magtanggap ng ganun ba kasi duwagan ako. It's never too late naman eh. Kung ano sabi ko nga sa'yo, kung intention ng tao na maganda naman sa'yo, bigyan mo ng chance ba? Para break mo lang yung walls mo dandahan. Thank you, Kuya. No, eh. Anytime. Ano namin, bago pa. Hindi ko na si Kulit, hindi ko na maalagan kasi wala akong pera. Tapos ako lang isa nag-alaga sa kanya. Anong makakapagpayak sa'yo? Siguro yung parang ihag ako tapos sabihin na parang sorry. Tapos ang pag-uusap ni na Kuya at Colette, agad siyang sinamahan ng kanyang mga bagong kaibigan. Ano kaya ang purpose nito, no? Ang halin? Kinakabahan ako. Feeling ko pag kunwari, di ba sa iba, parang freeze. Feeling ko pag mag-freeze ako, maganito ako. Hindi ko makita ang mukha ng mama ko ba pag... Lingid sa kaalaman ni Colette, kausap na ni Kuya ang kanyang tunay na ina. Hello po. Maaari po ba kayo magpakilala? Opo, ako po si Jocelyn Tampon. At ano po ang relasyon nyo kay Colette? Anak ko po. Maligayang pagdating sa bahay ko, Nanay Joy. Salamat po, Kuya. Kamusta po kayo? Okay lang po. Bakit po kayo nagpunta dito sa bahay ko? Ano po ang hangad ninyo? Kasi po, makita yung anak ko. Ano ang alam mo tungkol kay Colette? Anong klaseng tao siya? Si Colette, mabait yun. Tapos, matapang, presigido sa buhay niya. Yun po ang nakita ko kay Colette. Kwentuhan niyo nga po ako, Nanay, tungkol sa inyo ni Colette. Kasi maliit pa yun si Colette, yung papa niya umalis. Tapos pagdating ng panahon na nilabas ko na siya, yung nag-reunion, tapos may mga pinsan ako doon sa amin, galing Jinsan. 4 na buwan si Colette, sabi niya, dalhin daw nila si Colette sa Jinsan. Sabi ko, ayaw ko ibigay. So sabi naman sa kanila na kawawa naman yung bata kasi may kapatid pa siya na maliit. Tapos pinag-isip-isipan ko na lang na binigay ko kasi kawawa yung anak ko na 3. Tapos sabi ko sa sarili ko, mabuti naman ang kalagayan niya. Pag dito siya sa amin, hindi siya makapasok, hindi siya makapag-aral kasi wala akong pera. Tapos ako lang isa nag-alaga sa kanya. Paano bili na, hindi ko na si Kulit, hindi ko na maalagan, kawawa naman siya. Kasi yung maliit pa siya, nagtatrabaho ako, nilagay ko lang siya sa duyan, tapos yung kapatid niya, si Sheila, siyang taga-bantay. Pag uwi ko sa amin, galing ako sa trabaho, hinawakan ko na siya, kinuha ko siya sa duyan at saka hawak-hawak. Tapos kung makita ko siya, masakit ang dibdib ko. Tapos parang sumabog yung ko, dibdib. Kasi umiyak ako ng malakas kasi hindi ko kaya na masaktan siya, si Colette. Kaya nabigay ko siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gaano kabigat para sa iyo yung desisyon
na nagawa mo na ipaubaya si Colette? Mabigat po. Kasi, anak ko yun eh. Kasi ayaw ko nga talaga siya ibigay. Pero naisip ko na may kinabukasan siya doon. Hindi kagaya dito sa akin. Nakaramdam ka ba ng pagsisisi? I mean, saan ka maiyak? Anong makakapagpaiyak sa'yo? Siguro yung parang ihag ako tapos sabihin na parang sorry. Sorry? Oo, na parang hindi na nabigay yung mga bagay na dapat kuha na. Parang Sa family. Abangan bukas! Mula nung sila'y nagkahiwalay, ay magkikita muli dito sa loob ng bahay ko para mangyari ang muli nilang pagkikita. Hindi maaaring malaman ni Colette ang tungkol dito. Ate Kay, ang tulong. Kapag natupad niyo ang lahat ng iyon, doon niyo lang mailalapit ang nanay ni Colette sa kanya. Colette, ulit. Oh,